Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ikasyam na araw ng krisis sa Zamboanga City, lalong pinaigting ang naval blockade para hindi makatakas sa karagatan ang mga rebelde. Bahagyang humupa ang bakbakan sa pagitan ng mga tropa ng militar at isang paksyon ng MNLF. Pero daang-daang residente pa rin ang nagsilikas, lalo't nakarinig pa rin sila ng putukan. Mula sa barangay Mampang, lungsod ng Zamboanga, nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Mel, may kakapasok lang pong balita ay at ayon kay Zamboanga City Councilor Percival Ramos ay pinalaya na nga nitong MNLF si Zamboanga City Police Chief Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo pasado alas 6 ng hapon. Ngayon lamang ay nakakuha pa tayo ng video nito na isinikay ito sa isang coaster kung saan nasa harap ng coaster si Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo at batay na rin sa impormasyong nakukuha natin dito mula sa ilang police commanders na hindi rin natin pwedeng pangalanan ay nabigyan daw ito or in exchange daw ito ng pagsuko din, naligtas ng pagsuko nung mga MNLF na mga may hawak sa kanya. Ang kanilang description ay ito isang exchange deal. So sa ngayon ay umiba na, no? Mel, Mike, lumipat na nga yung matinding area ng bakbakan mula sa Santa Catalina papunta sa Santa Barbara at Rio Hondo ay lumipat ito dito sa Barangay Mampang at Barangay Arena Blanco na nagdulot naman ng panibagong paglikas ang paglipat ng bakbakan dito sa Barangay Mampang. Higit 1,000 tao ang namataan natin kanina dito nagsisilikas gamit ang mga sasakyan o di kaya naglalakad lamang ng mga kalsada, bit-bit ang kanilang mga anak, ari-arian at ang mga alagang hayop. Isa-isang sinakay sa dump truck ang mga sanggol at tila nagdulot ng panik sa mga nagsisilikas ang biglang pag-alingaw-ngaw ng pagsabog ng mortars sa paligid. Ang isang babaeng aming nakita umiyak sa takot sa kasagsagan naman ng putukan at kaladkad niya ang kanyang mga anak. Dito nakikita niyo sa inyong screen, yan yung bahagyang pagpanik nga dito ng mga tao dahil pumapalapit na yung matinding putukan. Iyan yung babae pong nagpapanik at umiiyak. Kaladkad ang kanyang mga anak at bit-bit yung mga ilang naisalba niyang gamit dahil kanina lamang ay napakatindi po ng putukan dito na naririnig sa Barangay Mampang. Ilan lamang ito sa mga mukha ng matinding panganing na aming nasaksihan sa mga residente na biktima na naman ng matinding karahasan. Na-corner na raw ng militar at pulis ang grupo ng MNLF sa may barangay Santa Catalina, Santa Barbara at Rio Hondo. Sabi ng militar, naramdaman nilang iniwanan ng grupo ni Ustad Jaber Malik ang KGK building sa Lustre Street sa Santa Catalina kung saan sila nagkuta ng mahigit 1 linggo. Halos napasok na ng militar ang Lustre Street mula sa ilang araw na bakbakan. Kahapon, halos lahat ng palitan ng putok ng militar at rebelde nangyari sa mga bakawan o mangrove sa Rio Hondo. Kaya panay ang ikot ng mga military helicopters sa taas ng mga bakawan. Tingin kasi ng militar, nagsimula ng umatras ang mga rebelde. Mula Zamboanga City, ang daan daw ng mga rebelde ay ang dagat na ito kung saan din sila pumasok noong madaling araw ng 9 ng Setyembre. Kaya mas pinatindi ang naval blockade sa Rio Hondo at Marikina. Mula sa mga patrol boat hanggang sa malalaking naval ships, pansin na umiikot sa dagat. Pabalik-balik din ang mga speedboat ng Special Forces at Naval Special Operations Group. Pero kaninang umaga, halos walang putok na narinig mula sa mga rebelde. Tahimik ang mga bakawan at dalampasigan habang grupong-grupong bihag ang nakalaya. Kaya nagkaroon din ang pagkakataon ng ilang residenteng umalis mula sa magugulong lugar sa Zamboanga City. Punong-puno ang bangkang ito sa kayang mga residente na gusto nang lumayo at makaiwas sa putukan. Kasama sa mga pasahero ang mga batang kasama ng mga magulang. Mula sa impormasyon mula sa militar, ang ibang grupo ng MNLF tumakbo sa ibang barangay. Ang ilan sinasabing nandito sa Barangay Mampang, kung saan nga dinukot ang police chief ng Zamboanga City. Progress is really good. We want to finish this as soon as possible time, no? Nag-aapila tayo sa mga citizens ng Zamboanga City na give us more time.
Mel Mike, yung pagkuha natin dito sa aktual na pagdaan ng convoy nitong coaster na kung saan isinakay nga si Colonel Chiquito Malayo, ang Zamboanga City Police Chief. Ayan, makikita nyo sa inyong screen. Yan po yung mga napakatinding convoy o yung mga napakatinding bitbit ng armas nitong mga sumulubong dito. Kaya at makikita nyo po sa inyong screen. Yan po, yung sa kaliwa po na medyo may kalbo po sa harapan. Yan po si Colonel Maglayo, ayon na rin dito kay Zamboanga City Councilor Percival Ramos. At kung may makikita kayo or may napansin kayo doon sa loob ng coaster na tila parang may mga takip sa ulo, yan din po daw yung mga sinasabing kasamang MNLF na sumuko din bilang kapalit, no, ng pagkanilang pagpapalaya dito kay Colonel Malayo. Mel Mike? Chino, yung hepe ng Zamboanga Police, ng Colonel Malayo, no, ha? Pinalaya ba yon o nakatakas, Chino? Ang wari natin dito, Mel, ay may negotiation kasi na nangyari. Mula kaninang umaga, simula nang nadukot itong si Colonel Malayo, ay matindi yung negotiations dito sa tinatayang 20 miyembro ng MNLF na nakabihag daw sa kanya. At batay na rin dito sa mga police commanders na nakausap natin, pumayag daw yung mga MNLF commander na may hawak sa kanya o mga tauhan ng MNLF na may hawak kay Colonel Malayo na palayain siya kapalit ng tinatawag na exchange package o package deal na kung saan papalayain nila ng ligtas si Malayo at ang kanyang mga kasamahan at ang kapalit naman nito ay malaya rin namang makakasuko itong mga MNLF na may hawak sa kanya. Makikita nyo sa inyong screen, yan po, pagdaan ng coaster, kung kailang beses natin na pinag-slow motion ito, ay makikita natin na andun nga sa harapan si Colonel Malayo at nagsuot pa ito ng t-shirt ng Philippine Army. At yan po sa inyong mga screen, makikita nyo yung ibang mga MNLF na di umano'y kasama dito sa pagsuko o yung tinatawag na package deal sa pagpapalaya nga dito kay Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo. Pero, Chino, paano siya nabihag? At sino yung tatlo? Sabi kanina, parang meron pang kasamang tatlo Chino? Yes. Hindi pa malinaw sa ngayon, Mel, kung ano yung naging lagay ng kanyang dalawang kasamahan dahil kagaganap lang lamang itong balitang ito. Pero nadukot daw ito dahil ini-inspection daw niya yung kanyang mga tropa dito sa may barangay Mampang. At hindi inaasahang pagkakataon ay naharang siya nitong mga tauhan ng MNLF at binihag nga. Pero mabuti na lang at hindi na tumagal ng isang araw at napalaya rin ang Zamboanga City Police Chief. Nagkwento ba yaang si Colonel Malayo? Kamusta siya ngayon at ano nangyari sa kanya habang siya ay nakabihag, Chino? Mel, alam mo, nasa front lines tayo. Ito'y ilang kilometro lamang ang layo mula doon mismo sa area kung saan nagbabakbakan itong mga MNLF at mga sundalo at pulis. Kung kaya't hindi tayo nabigyan ng pagkakataon na lumapit dito sa actual na pag-release sa kanya. At nakakuha lang naman tayo ng impormasyon na lumaya na nga siya at may kasama pa siyang mga MNLF fighters na yun yung sinasabing humawak sa kanya. At yun lang ang first natin na nakita, first chance na makita siya nung nakasakay siya dito sa sinasabing coaster na gamit-gamit nga parati nitong Zamboanga City government para kunin yung mga pinapalayang bihag. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.